Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan po natin ang pagkapanalo ni Attorney Libayan sa ikinaso sa kanya ng Raffy Tulfo in action na copyright infringement. Ito po ay ikinaso sa kanya noong December of 2022 pa. Okay? Bago magtapos yung taon ng 2022 ay naka-receive nga ng inihaing kaso na copyright infringement kay Attorney Libayan dahil sa mga fini-feature ng videos ng RTIA pero hindi naman kompleto. Lumipas ang ilang buwan ay ibinasura nga ito noon ng korte pero nag-petition pa ang Raffy Tulfo in action na i-reshuffle yung judge at nag-request sila na parang nag-motion for reconsideration sila na magpalit ng judge. At yun nga, nagpalit nga and eventually, bali nung May 3, nakalabas doon, nakalagay doon sa decision ay binasura na nga din sa pangalawang pagkakataon ang i-file ng Raffy Tulfo in action kay Attorney Libayan na copyright infringement. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi, 32. Okay? 32-0. Okay, 32 yung kaso na final ng Raffy Tulfo in action. 32 counts, sabihin na natin ganun. I-feature ko rin itong isang video ni Gossip Central. Okay? Nahanap niya itong isang nag-criticize dati kay Raffy Tulfo at yung feature niya yung video ng Raffy Tulfo in action. Okay? Ito si Apet TV. At ikinwento nga ni Apet TV na nakatanggap siya ng email na pananakot. Siguro yung RTIA, nagsumbong sila sa TV5. Yung TV5 yung nag-message at nag-email dito kay Apet TV na ipa-take down yung video niya. Bali itong email na to ay natanggap niya noong 2019 pa. Yung nagkaroon ng issue doon sa mga teacher na content ng Raffy Tulfo in action sa kanila programa at itong si Apet TV ay nag-comment. Siguro na-feature niya rin doon sa channel niya yung episode na yon. Kaya nag-email yung TV5 sa kanya na pinapa-take down niya. And ito basahin natin yung email ng TV5 kay Apet TV. This is a tough reminder and we're giving you until today to remove the contents from your channel or else we are obligated to file you a case. Hope this email will give you some knowledge in using social media in very responsible and respectful way. Okay? So yan yung isa sa mga nilalaman ng email. So nag-disclaimer din nga siya dito na si Apet TV na hindi niya alam kung legit yung email na galing TV5 pero tinatakot siya na kailangan niyang alisin yung sabihin na natin commentary niya, yung reaction video niya against sa Raffy Tulfo in action at sa dun sa content nilang episode na yan tungkol sa mga teacher. At pinapatahimik siya, pinapatanggal yung video. At isipin nyo, noong 2019, wala pang masyadong bumabatikos at nakikriticize kay Raffy Tulfo noon. Kaya malakas ang hatap ni Raffy Tulfo na sa tingin ko kahit na simpleng email na to, talagang matatakot ka na makasuhan ng isang Raffy Tulfo o ng TV5 sa laki ng kumpanya nila versus sa isang vlogger na katulad mo. Pero hindi naman din nagpatinag itong si Apet TV sa email na to dahil alam niya sa sarili niya na siya ay nagpapahayag lang ng sarili niyang opinion at pinapractice niya lang yung kanyang freedom of expression and freedom of speech na wala siyang nilalabag na batas, wala siyang kahit anong maling ipinahayag o fake news sa mga content niya dahil ni-review niya naman daw ito at confident siya na nasa tama siya at nasa ayos yung video na ginawa niya. Kaya hindi niya rin to pinatulan at kung ikaw yung nasa kalagayan din ng content creator na yon na nireport yung video mo dahil ginamit mo yung clip ng Raffy Tulfo in action at ikaw ay nareklamo, matatakot ka. Kahit na alam mo naman wala kang ginagawang masama, kakabahan ka pa rin, di ba? Pero dahil nga ngayon na marami na yung nagkikriticize kay Raffy Tulfo at alam namin, kasama na ako doon, na nasa tama kami, na wala kaming bina-violate o mapa-fake news man yan o mapanirang mga impormasyon na inilalabas sa aming mga video, kahit nakasuhan kami ng mga malalaking tao. Hindi na question ng mayaman o mahirap Minsan ang question dyan yung David and Goliath, di ba? Yung malaking tao versus small vloggers. Okay? At yun nga ang nangyari. Dahil nga sa laban natin against misinformation ng Raffy Tulfo in action, yung pinag-usapan nga ni Attorney Libayan dito sa kanyang YouTube channel, ang kanyang pagkapanalo, 32-0. Anong kaguluhan nito, Raffy Tulfo in action? Bali, siguro mga last week or 2 weeks ago, nagpapahayag na si Attorney Libayan na may good news sa mga kaso, parang positive na resulta sa mga kaso na i-file sa kanya. Pero hindi pa natin alam kung ano nga yung resulta, kung doon ba yon sa copyright infringement o sa cyber libel na final ni Raffy Tulfo sa kanya. So,
may hint na tayo this past few weeks na may positive na nangyari sa ikinaso sa kanya ng kampo ni Raffy Tulfo. At finally, ngayon, araw, kinonfirm na rin ito ni Atty. Libayan sa kanyang live video May 12. Dito nga, ipinakita niya na yung decision, yung ibinasura na ng korte, yung ifinal sa kanya na Raffy Tulfo in action. At ito ay final na. Kaya sabi nga ni attorney na pwede niya nang ma-discuss ito, yung 32 counts na na-file sa kanya na Raffy Tulfo in action. Kaya pwede nang araw-arawin itong kasong to. Hindi na siya masasubjudice dahil nilabas na yung decision, ito ay final na. Kaya pwede niya nang ilabas itong decision na to at pag-aralan kasama natin. At isa rin ako sa manonood nito at mag-aabang para mapalawig pa ang ating kaalaman tungkol sa batas at sigurado marami tayong matututunan dito sa kasong to. So umpisa pa lang to ng ating pag-aaral, paghahasa ng ating critical thinking, lalo na at ito ay nasa internet para maging aware din tayo. Ito yung tinatawag natin na for awareness. Hindi yung maglalabas ka ng video para magpahiya ng mga tao sa social media at sasabihin mong for awareness. Hindi ho yun katulad nito. Ito pagka nilabas niya ni Atty. Libayan yung decision na to at pag-aaralan natin ay for awareness sa mundo ng internet, na hindi ka basta-basta pwedeng kung anong bawal, kung anong hindi, kung anong pwede. Sana dito matalakay nga ni Atty. Libayan kung ano yung mga video ng RTIA na ipinasok nila laban kay Atty. Libayan. Okay? So pakinggan natin si Atty. Libayan, yung maganda yung sinabi ni Atty. Libayan dito. Yung pangkulit. Sabi ni Joel, 3-0 wag na pag-usapan, ito 30-0 pag-usapan natin series. Pag-usapan natin talaga. Tulad ng sinabi ko, no? Itong mga kasong fina-file ni Raffy Tulfo at ng Raffy Tulfo in action sa akin, sampal ito sa Tulfo brand of justice nila. 30-0. 32 ang mga nilalaman nitong i-file ng RTIA kay Atty. Libayan, and hopefully matapik ni Atty. Libayan itong 32 na mga videos daw na copyright infringement ni Atty. Libayan. Yan ang kanilang akusasyon. Ito kasi yung part na yung first na pag-atake ng kampo ni Raffy Tulfo kay Atty. Libayan. Siguro sila rin, nakakita na rin sila na mahina yung ikinaso nila kay Atty. Libayan. And eventually, last year, siguro napaisip si Raffy Tulfo, kung hindi nyo kayang gawin ng mabuti ang trabaho, ako na mismo yung gagawa ng trabaho. Kaya yun nga yung ginawa ni Raffy Tulfo, siya na mismo yung nag-file ng kaso, at yun nga ay yung cyber libel. At yun ang isa sa mga kaso rin na inaabangan natin, yung kinaso ni Raffy Tulfo kay Atty. Libayan. And hopefully, sana marami rin tayong matututunan doon, and sana ay positive din sa kampo ni Atty. Libayan yung desisyon na ilalabas ng korte. Ito yung sinasabi ni SAS Rogando Sasot na atupagin mo muna, Atty. Libayan, yung mga kaso na inihain sa'yo ni Raffy Tulfo. At ito na nga yun, hindi lang isa 32 32 na kaso na inatupag ni Atty. Libayan, na nagkaroon naman ng positive na resulta at nabasura nga. Yun nga yung sinasabi rin ni Atty. Libayan na magantay lang kayo at inaasikaso yan ni Atty. Libayan yung mga kasong yan para ma-dismiss. And panghuli na lang din siguro, ito na lang din siguro yung masasabi ko dito sa isyong to. May iiyak na naman dito ulit. Nakikita ko. May manggagaliiti na naman. Manggigigil na naman. Mas gusto ko nga habang nagagalit, natutuwa ako, promise. I swear to God. Nakikita mo, parang may sakit na. Totoo yun. Mas maganda nga itong tuwa ako habang gigil. Baka balang araw na lang. So, hanggang dito na lamang po ang video natin ngayong araw, and maraming salamat sa mga sumubaybay at sumuporta at nanood ng video natin ngayong araw. Hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ciao, ciao!